Ay, magandang gabi ho, mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Vlog na naman. Mamaya mag-collab tayo. Ha? Marami ho tayong topic ngayon, dalawa. Tungkol dito sa BP Duterte, no longer pursuing request for 500 million confidential fund. Mamaya punta ho tayo sa mga sabungero. Bigay lang ho tayo reaksyon. Mga sir. Pakinggan ho natin si Carmina Constantino. Vice President Sara Duterte no longer pursuing her request for $500 million in confidential funds for next year. That's according to Senate Finance Committee Chairman and OVP budget sponsor, Senator Sonny Angara. The senator says Vice President Duterte decided to drop her request because the issue has been divisive. We'll give you more details on this piece of breaking news once they become available, so stay tuned to ANC. The Philippine Senate eyes a probe on the alleged leak of information from their executive sessions. O di ayos. Hindi na raw niya ipagpipilitan yung kanyang 500 million na confidential fund. O, di ba? Pero medyo baka tataas na ang trust rating niya. Dahil hindi niya na pinagpipilitan na nakasira raw sa kanya. O, di ba? Ang problema dyan yan, mga boss. Paliwanag pa rin niya kung paano niya inubos yung 125 million within 11 days na naipile na yata sa Korte Suprema. Di po ba? Yun lang po yun. Punta na ho tayo dito sa ano. Baka sakaling biglang mag-boom yung ano niya. Trust rating. Hindi na mukhang pera dahil hindi na hinabol yung kalating yung 500 million confidential fund niya. Di ba? Kayo, paano kayo ngayon? Hindi na ako naghahabol yan, kayo naman din, di ba? Ganun lang yan, damay-damay. Ito tayo pupunta sa mga kawawa sa bungero. Ano po ito mga kaanak ng mga nawawalang sa bungero mula Santa Maria, Bulacan, dismayado. 11 hours pa lang ito. Pakinggan natin. Dismayado ang ilang kaanak ng mga nawawalang sa bungero dahil sa mabagal na usad ng investigasyon. Ang police officer na itinalaga para umalalay sa kanila, hindi rin daw nagpaparamdam. May unang balita si Emil Sumangil. Magtatatlong taon nang nawawala sina Mark Joseph Ignacio, Glenn Hermar, Romualdo Diano, Eric Legaspi, Nerio Antecristo at Kiel Bohol, pero hanggang ngayon, wala pang naisasampang kaso dahil wala pa rin tatlong taon na. Hanggang ngayon, wala pa rin naisasampang kaso. Grabe, no? Ulit ang pulisya kung sino ang nasa likod ng krimen. Tatlong Pasko na kami ngayong December na hindi namin kasama yung mahal namin sa buhay. Masakit po talaga natanggapin na hanggang ngayon hindi pa namin nakukuha yung hustisya. Masakit talaga yan. Lalong tumatagal lalong nawawalan kami ng magandang balita sa kanila. Pawang mga taga Santa Maria, Bulacan ang grupong ito. Wala naman na kayo makukuha ng magandang balita. Dati sinabi na ni Justice Romulia na wag na kayong umasa na buhay pa ang mga yan. Dahil sa tagal na yan. Di ba? Anong magandang balita? Tuloy. At nawala matapos na magsabong sa Santa Cruz, Laguna noong May 2021. Paniwala ng kanilang mga kaanak, may kinalaman din dito ang 6 na gwardiya na nadakip ng CIDG na itinuturong nasa likod din ng pagkawala naman ng 7 sabungero sa Manila Arena noong January 2021. Tila pampalubag loob na makitang nadakip sila, pero para yan sa ibang kaso dahil nagtatagal na ang sa sarili nilang kaso, nakaramdam na sila ng tila kakaiba. Kala namin yun na yung umpisa ng hinahanap namin na hostisya. Akala ko din. Hindi lang nyo. Akala ko din. Tuloy. Pero nakakadismaya kasi parang wala rin. Matagal na. Nakakaduda. Alam naman po natin na talagang may kasalanan yung 6, pero parang mapapawalan po talaga ng sala. Sobrang nalulungkot po kami. Noong huling case conference na dinalawan nila sa DOJ, kasama si Secretary Boying Rimulya, nag-assign daw ng isang CIDG police officer para may umalalay sa kanilang mga inaingat tanong. Pero pagkatapos daw ng pulong, After ng DOJ, ni Haniho, wala nang paramdam sa amin Hindi rin siya nag-update sa amin. Walang update ng mga nangyari sa kaso namin, kaya hindi niya kami tinatawagan. pero kayo tumatawag kayo sa kanya? Mini-miss call po namin siya. Nakakontakt yun? Hindi po. Minsan nagri-ring, hindi naman nasasagot. Baka busy. Hindi na nga raw sila binibigyan ng update sa takbo ng pagdinig. Tinabla pa raw ng korte
ang in-apply na warrant to search, seize, and examine computer data na para sa kanila'y makakatulong. Talagang lubos na kami talagang nadismaya. Hindi namin malaman kung bakit. Kasi mas malaki ang chances na mailink yun sa mga ibang cases ng nawawala eh. Sabihin na lang nila kung saan nila ibinaong, kung saan nila dinala talaga yung mga pamilya namin ng matigil na kami sa paghahanap. Sana po bigyan niya kami ng aksyon na matulungan kami ng mahal na Pangulo. Malabo yung sinasabi mo, Manang. Sasabihin ko saan ibinaon, hindi pa. Hindi natapos na yung kaso. Mas maganda na nga yung ganyan, nawawala na lang eh, di ba? Kawawa lang talaga sila. Patuloy naming sinusubok na makuna ng panig ang Department of Justice at PNP CIDG. Ito ang unang balita. Emil Sumagil para sa... Ay nako mga boss. Yan o eh. Yan o ang hustisya. Pag malaking tao ho ang nasa likod, parang wala na talagang pag-asa. 34 po yan na sabungero. Ni buhok, wala na hong nakita eh. Sabi nga nung isang manang, turo na, sabihin lang daw kung saan ho binaon at para matapos. Malabo na hong makita pa yan. Anong pa tuturo binaon? Hindi ho. Nadakip po yung 6 na ba at security guard, ano? Ang tagal na ho yun, hanggang ngayon wala pa. Napakalaki ho ng tao sa likod niyan. Oh. At marami hong inubos na pagkain sa Senado at budget sa Senado nung iniimbestigahan po yan pagkawala. Nandyan nga sila Atong Ang, kung sino-sino iniimbestigahan dyan. Oo, dahil si Atong Ang nalang nadidiin dyan. Ngunit nang nangyari din dyan. Mga boss. Yan yung 6 na gwardiya na sinasabi na nahinuli ho yan. Dahil sila ho ang nag-ano. May alam mo yan eh. Kaya lang, yan ang nga gagawin mo. Kung ayaw magsalita. Puro I do not know, wala ko kami alam mo. Ang gwardiya ho, sakalang ho yung gagalaw, kagaya ho yung mga sabungan na yan, gwardiya ho sa sabungan. Pag nagkakagulo po sa loob ng sabungan, dati ho ako nagsasabong eh, kaya alam po yan. Pag may nag-aaway, sisigaw ho yung may-ari ng sabungan, gwardiya! Ilabas dito yan. Magulo yung mga animal na yan. Oh. Dadakpin po yung mga nag-aaway at ibabalibag sa labas. Oh. Para hindi kayo makagulo. Kasi yung milyunan ng laban eh. Pag lalo ho yung mga big time derby ho na yan, talagang sa amin naman ho kami, nanonood lang ho kami, hindi naman ho kami masyadong natutuwa lang ho kami dahil nakakita kami na talagang limpak-limpak na salapi. Ang bayaran dyan. Masaya na ho kami nung mga kaibigan ko na naglalaro niyan. Hindi naman ho ganun kalakas na. Para ho libangan lang namin. Oo. Pero ho yung talagang mga big time ho, talagang milyunan ho talaga ang dyan. Grabe ho ang ho dyan. Yung parada lang ho sa isang manok. Meron ho 10 milyon, 11 milyon, ganun. Minuto lang ho magsasalpok yun. Milyunan na ho kala. Ganun po yan, kaya hindi po. Ngayon ito mga nawawala sa bungero nga, gaya na sinasabi, napagbintangan po ito na nanyonyope. Game fixing, sinasabi. No? Although hindi pa ho sigurado yan. O bakit? Dito po, sa bayan nito, pag meron hong nahuling nanyonyope, pinapapulis na lang po. Oo. Marami akong nakitang ganyan. Hindi ho pinapatay eh. Oo, kinukulong. Kung minsan nabubugbog pa sa loob ng sabungan mismo. Oo, ganun. Pero ngayon lang ako nakaano ng ganyang klase. 34 sabungero na ni balahibo o ni buhok, wala na akong nakita. Ang problema nga po dyan, mga sir, hindi ho lahat sabungero yan eh. Yan ang mga iba dyan, taga-bit-bit lang po ng manok. Taga-bit-bit lang. Yung iba taga-bitaw lang. Hindi mo sigurado ho yan eh, kung totoo ho yan. Yung iba naman ho, nagmamaneho lang muna sa sasakyan na sinakyan yan. Masakit ho talaga yan.
At yun lang ho sigurado dyan. Hindi ho basta-basta tao ang nasa likod nito. No, mga sir? Hindi ho basta tao. Hindi ho... Lord. Yan pa ba makita? Pero yung 6 na ano ho yun, kung talagang pupuwersahin ho yun, kung talagang, pero ayaw nga, hindi na po pwede saktan. Oh. Sabi, magiging ano, police brutality o whatsoever. Pero, kung malaking tao yung mga sabungero, baka may mangyari. Kaso mga ganyan nga lang ho Kaya tawag na, masakit po yan mga boss. Mantakin mo yung anak mo, o asawa mo, ang lakas-lakas nung umalis sa bahay mo, hindi na nakabalik. Oh. Di po ba? Panginoon, ano nangyayari sa ano? Pero kung yan ho, milyonaryo ho yung mga sabungero na ganyan, baka may mangyari, wala malaki ho yung tao dyan, oo. At yan, paulit-ulit. Hindi ho gagalaw yung mga gwardiya na yan nang walang nagutos. Dahil yan ho, mga tauhan lang, no? Yan ho yan, dito ganun ho yan Maski ho nagkakagulo dyan, hindi naman makaano yan. Tatawagin ng sisigaw yung may-ari yung sabungan. Gwardiya! Magulo, palabas yun. Kunin yan, ganun lang ho yan Lord. Nanon nyo dali sa opisina yan. Ganun. Huli agad pero to hindi ho nawala Masakit. Hanggang ngayon, wala pa yatang kaso na naisasampa. Wala pa. Sino sasampahan? Wala nga. Yung mga gwardiya, ano? Wala na ho yan. 3 taon. Sabi na tinatawagan nila si Rimulya, wala naman daw. Wala talaga, hindi inaaksyonan. Kayo pa ba naman mga sabungero maaksyonan? Si Bantag nga, hindi hindi mahuli-huli. Sulweta, wala. Meron na naman ngayon. Yung beauty queen daw, na ilang araw nang nawawala. Taga Batangas, ano to mga boss? Ang suspect lieutenant colonel na may asawa raw na love team daw wala. Meron pang humingi kanina ng tulong sa Pangulong BBM. Alam ni BBM dyan. Sabi, mahal na Pangulo, tulungan. Si Digo nga, hindi nakatulong dyan Si Rimulya, alam ni His Excellency dyan sa bungero na yan. Wala yan, boss. Yan po ang batas sa atin. Pag malaking tao at makapangyarihan at malakas ang koneksyon, ang nasa likod, wala akong batas. Yan totoo. Di ba? Magkulab na po tayo. Makakalungkot man, ganun nga ho talaga Shout out! Rohan Jelly shout out happy birthday. Jural Jelly, happy birthday kay Rohan Ligam, shout out. Sabi niya, naku, mukhang maibabalik pa ata ang confidential pa ni Sara. Siyempre, appointee ni Digong halos lahat ang Associate Justice sa Supreme Court. Talo na naman ang bayan ko dyan. Hindi, Ligam, hindi na raw ipupurso ni Sara yung confidential fund. Kaya maaaring tinapos na ni Sara ang usapan dyan. Pero yun nga, yung siyam na sa vlog na Tony Enzo, yung gustong magbalik ng confidential pa niya, yung mga senadores na kung sinabi na ni Sara, tumigil na kayo, hindi na ako nag-aabol dyan. Kayo, kung makakuha nyo, di sa inyo na. Yannick Ordobe, shout out.
Oh, masakit po yun sa sabongero, mga boss. Mahirap po makalimutan yan. Oh. Yung iba, magkapatid pa yata. Oh. Sabi ni Eric Ordobes, sana kung mali paggamit ng pondo, dapat dismiss from service. Isauli ang pera. Kaso, walay din, walang parusa. Oh. Yan nga eh. Friend Amy Bingson, shout out Dolor Garcia, Belinda Magtangom, shout out sa inyo. Sabi niya, yari na si Sara na walang H. Dito sa confidential na kinakaharap niya, dapat lang na mahinto na ang pagkamasiba niya sa pera. O, yun na nga po yun. Hindi na raw niya pinupurso yung kanyang 500 million na confidential fund na hinihingi niya para sa Office of the Vice President. O, Kalat ni Baya, shout out Friend Amy ulit minanipula ng halimaw ang Comelec kaya nakatakbo si Mr. Porboron. Kalat ni Baya ulit Good evening, Karoke. Banat lang. Karoke, maaga man o ginagabi. Be well, Mama Bear. Okay lang si Mama Bear. Napa-ultrasound kanina eh. Napa-ano ko na rin. Dito. Laboratory ko na rin. Pero, tuloy ang operasyon yata eh. Kaya lang yung diabetic niya, friend, Yun ang problema. Pero anyway, check up na naman bukas. Ligam ulit Kasuhan pa din nila ng plunder para patong-patong na ang asunto ni Sara. Basta si Lord na ang bahala sa atin. Si God ang sandigan at patas sa lahat ng labanan. Basta may katwiran, ipaglaban. Lord, save the Philippines. Yun na talaga matindi. Galing niliga mo. Kalat ni Bayo ulit basta kabayo, mabilis. Wala na si kabayo, hindi na nga mga takbo. Kulong. Kalat ni Bayo ulit pilitin. Huwag na kasing pilitin kung hindi pwede para walang problema. Ganon lang yan. Totoo yan, Kalat ni ka. Hello, Miss Akira Milos. Pleasant day, sabi ni Kalat niya. Sabi ni Kalat niya, sana magaling na, God bless. Sumagot si Akira. Ang alin, meron bang may karamdaman? Just asking. Sumagot naman si Kalat niya. Hi, sweetie. May kaklase tayong inuubo. Sana magaling ka na. Uso pa naman ngayon ang ubo. Magaling na siya, friend. Si friend 3JC Hope, magaling na daw siya. Lahat ni Baya ulit lahat ng nakikita at naririnig natin ay puro sarswela lamang. Wala tayong maaasahan ng tibay dyan. Ligam ulit Maliit pa nga yung 125 million na ginastos si Sara. Bilyon na nga ang tinago niyan sa Davao, parte ng tatay niya nung nasa Malacanang pa, kasama na si Hanilet at Kitty, Sara at Pulong. Di ba in-expose na ni Senator Trillanes yan? Bilyon ang deposito sa BPI. Kaya si Tio. Si Laila de Lima lang, hindi makalaya. Bakit? Wala na. Sino ba nagpakulong dyan? Diba? Ligam ulit Sara is very much confident in her speech. I smell something fishy to SC. Did she will be using magic again? Confidential. Confidently confidential. Alulalia, shout out Ano kaya reaksyon ng matandang dutae dyan? Mas lalong magwawala at sampal sa naman sa mga Duterte. Yan, tama ang ginawa ng mga kakamping ni Madam Leni Robredo. It's time na bigyan ng leksyon ang mga palalo at abusadong mga Duterte.
Magandang gabi, Sir Rox. Stay healthy. God bless. God bless, Al Ulalya. Esma Kise, shout out ha. Sabi niya. Pasensya na ako, talagang pagod ako yung maghapon. Sabi niya, good evening po, Sir Rox. Dapat lang kasuhan. Yang sarang walang age na yan. Pera ng taong bayan ang binabalahura nila sa kabila ng paghihirap ng mga mamamayan ay ganyan pa ang ginagawa nila. Pansarili lang interes ang gusto nila. Maraming salamat po, Sir Rox. Ingat po palagi. Ingat ka din, Esma Kisi. Sumagot si Reynaldo Gonzales. Oh, shout out Reynaldo Gonzales. Ha. Antay-antay lang tayo as BP spare tire lang naman yan. Astang special. Pasasaan ba mapapaplat din yung tire na yan. Ang butas 125 million or 650. Ramon Valencia, shout out ha. Good morning, bossing. Si Syoke at Paras parehong may tama. Parehong may tama yan. Sa utak nga lang. Ay, mag-comment po kayo. Tungkol dito sa 34 na kawawang mga nilalang mga Pilipino. Ewan. Ang matindi po dyan, malamang pa yan, pinahirapan pa yan bago pinatay. Dahil sinong nag-utos sa inyo? Ganyan yan, ganyan yan. Kasi nakakita na po ako niyan. Meron nung nanyope. Sa Santiago City. Ipinalo po sa mukha nila yung mga manok. Yung mga nanyope. Tsaka binigay sa pulis. Kasi po yung tari na ginamit wala pong talim. Palo ng palo yung manok, hindi nakakapatay. Ganun po yun. Pinalo sa mukha nila yung manok. At nabugbog. Pero hindi ho sila nawala. Librado Ludovico ulit. Blessed morning po, Karaoke, and to all Karaoke warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Di lutong Macau na naman ang mangyayari dyan sa Supreme Court. Building matatag pero yung building matatag pero yung mga maestrado walang ewan. Sayang lang ang pinag-aralan. Natatakpan lang na salapi. Hay, naku Pilipinas, batas walang pangil. Meron naman. Kita mo yung anak ni Justice Remulla. Yung sinasabi mo walang pangil. Absuelto, 3 months lang. Ang kaso tungkol ho sa high-grade marijuana. Ang talim nga ng pangil diba? Mintakin mo, nagsampay PIDEA sa talim ng pangil ng batas. Acquitted. Federico Mandak, shout out. Sir Rox, suntok sa buwan niyang pagpapile ng kaso laban kay Sara. Lalo't appointees lahat ni Digong ang nasa Supreme Court. Anyway, kahit paano may ginawang tama yung mga petitioner. Sang-ayon ako sa iyan. Ramon Valencia ulit Bossing, patay siyang matanda siya. Pag nagkataon, ubos ang pinagputahan nilang pera. Si Sarah Kim din naman ang gumawa para magalit sa kanya ang mga Pilipino. Biruin mo, DepEd Secretary siya, tapos gusto niyang ipatanggal lahat ng dekorasyon sa mga eskwelahan, ultimo mga drawing ng hayop at mga letra. Ano kaya ang gusto niyang ilagay sa mga silid-aralan? Ewan. O ano gusto niyang ilagay? Ferdinand San Juan ulit to. Ferdinand San Juan, shout out sabi niya. Good evening po, Karox. Iyang mga kaso na inaihain sa Korte Suprema ay isa pang pang-court Suprema
at sa iba pang korte na inaakusahang politiko ay depende yan sa administrasyon o sa presidente kung ito ay may koneksyon. Kaya dito sa Pinas, nababago ang batas o hatol. Yan po ang aking napapansin sa hustisya ng ating bayan. God bless po. Parehas tayo. Yan nga ang mapapansin ko. Mantakin mo, guilty sa lower court, guilty sa Court of Appeal, pagdating sa Supreme Court, baligtad. Tinawa Japan. Ano pa ay hiringin mo, Supreme Court na. Pilipinas. Ramon Valencia ulit. Bossing, sila rin naman ang nagpasama sa kanila. Nadulas ang dila ni Digong na ginagamit nila ang CAF sa pagpatay sa Davao. Kaya silang mag-ama ang magsisihan. Totoo yan, Ramon Valencia. Ramon Valencia ulit. Bossing, tinatanong lang noon paman kung paano at saan niya ginastos yung pera sa loob ng 19 or 11 days. Ano naman kaya ang kinalaman ng Korte Suprema? Hindi. Pinailan nga siya dahil illegal daw. Yun nga. At talagang kababalaghan ang nangyari. Kung paano siya nabigyan ng 125 million. Di ba? Marilo Pabianak, shout out Gandang gabi po tay. Thank you po sa shout out ninyo. God bless. Ay good evening po sa lahat ng mga ka-warriors. Tila po nawala ang angas si Sara ngayon. At sa sinabi niya na matutuldukan na yung gawa niyang mga nagawa niyang paggastos sa 125 million na pondo ng bayan, hindi na po natin malilimutan yun. Ginawa niya na yun. Nakakalungkot nga lang po na puro appointee ng ama niya ang nasa mga kapangyarihan. So paano po yun mabibigyan ng tamang karunungan? Kahit pa malinaw pa sa tubig batis na mali ang ginawa nila, Lord bless our kahit pa malinaw sa tubig batis na mali ang ginawa nila, Lord bless our countrymen. Keep safe po tayo, and to all warriors. Keep safe ka din dyan na pagpapagod na pahinga, ganun. Elizabeth Iscare, shout out. Good evening, Sir Rox. Ayan ho, maliwanag na pwede talagang kasuhan yang Sara dahil sa confidential pa na yan. At tama lang na ipasok ito sa Korte Suprema. Pero ang tanong, aayunan kaya ito ng nasa Korte Suprema? Dahil sa marami palang ini-appoint dyan si Digong na ito. Yan ho ang dapat nating bantayan, di ba, Sir Rox? Yun nga, sabi ko, di ba? Magandang bantayan yan. Konti lang naman ang in-appoint niya dyan, Elizabeth. 15 yata yung dyan maestrado. Konti lang naman in-appoint ni Digong, 13. Talaga pong antok na ako. Tatapusin ko lang po ito. Gaganda ng comments niyo. Elizabeth Iscario. Siguro, gumagawa ng Panginoon para mabulgar itong pinaggagawa ng mga abusadong politiko na nagsasamantala sa ating kaban ng bayan. Dapat lang talaga gumawa ng aksyon ang taong bayan dito. Kung di ito aaksyonan ng korte, kung hindi ito aaksyon ng korte, sana lumabas sa kabulukan ng mga ito. God help us. Totoo yan. Wala, taong bayan. Kailangan kumpleto. Merong militar, tao, lalabas lahat. Parang yung People Power 1. Ganun. Oo, pwede. Shout out Aris. Sabi niya. Isa pa itong SC na ito. Sakit sa ulo ng bayan. Naturing ang mga abogado pero mga naging pulpul gawa ni Digong. Kung tunay na tao itong si Sara at may konsensya, di na niya sana sasabing desisyon na ng Supreme Court ang pagbabalik ng sinikwat niyang pera. So, hindi na, hinahayaan niya na ngayon, Aris. Hindi na raw niya hinahabol. Sabi niya,
Magulo pa yung sa Senado, siyam na senador na ano ba, buko talaga so. Ay! Paano yan? Kung sabi ng Korte Suprema, pero yung 500 million ang hindi niya ninahabol. Ang ipinayala sa Korte Suprema, yung 125 million na nagastos nga. Di ba? Yun ang dapat niya sagutin. Di ba, mga boss? Oo. Sabi ni Aris, dapat kusa niyang itong ibalik. Nasabi lang ni Sara na nasa court decision dahil alam niyang liyamado siya. Mga tauhan nila ang mga ito At kung matitino itong mga justice ni Digong, babawiin nila ang pera kay Sara dahil hanggang ngayon ay wala pang paliwanag si Sara tungkol dito. Totoo yan, paano magpapaliwanag? Confidential nga yan, Elizabeth Iscari ulit, Sige po, Sir Rox. At antok na ho ako. God bless us. And good night po. Good night, Elizabeth Iscari. David Alvin Mendoza, shout out, sabi niya. Hello, Karox, sa mga Rocky Warriors. Good evening po sa lahat. Ayos po yan at kinasuhan na si Sara Jean Potpot. Akala po kasi ng mga duta araw-araw ay Pasko. Sa kanila, biruin nyo, 11 days, naubos ang 125 million. Madali naman pong mahanap kung saan napunta yun. Na-deposito na po ng mga bangko account sa Sara Jean Potpot. Gumagalaw na po ang kamay ng Diyos. Sana nga po ay magkaroon na ng hustisya. Sana nga po magkaroon na ng konsensya ang mga Supreme Court Justices natin at huwag magpasilaw sa pera. God bless po sa bansa natin at sa ating lahat. God bless, David Alvin Mendoza. Friend Shervin Sapeda, shout out. July 7 Alcantara, shout out. Christiansen, shout out sa inyo mga friend. Sabi ni Tia Delio. Magandang buhay po sa ating lahat. Pagbati po sa inyo pong impong basyang team Tia Deli, mga kalupon sa Rocky Warriors. Muli, ang pinakamahabang nobela po sa kasaysayan ay Palaban po sa Pagkuda. Makikisali po sa pagbanat sa mga pasaway na surot at mga anay po ng lipunan sa ating minamahal na inang bayan. Tinatanong mo, Sir Rox, opinion namin, Supreme Court, kagalang-galang daw. Tama po ba yung words? Kagalang-galang o kagulang-gulang? Nantok na ako, Tia Deli. Kaya, ano ba to? Ay, Diyos ko po naman. Ano bang blockbuster na palabas ang panonoodin natin, Sir Rox? Labanan na naman ng David at Goliath o labanan ng mga ahas at mga buhaya? Sa palagi ko, Sir Rox, sa husay nung gumaganap, hahakutin niya po lahat ang awards. Sino po ba ang pinagluluko nila? Hoy, mga kurimaw, yung mga dramang palabas nyo para lang siyan doon sa mga pulpul na shoot at syunga. Ano kami, Ipaubaya na lang daw sa talino ng mga nasa hustisya. Mga kapatid na ipinaglalaban po ang para sa tama at sa bayan. Huwag niyo po tayong umasa. Huwag na po tayong umasa. Pader po yung pinatatamaan po natin ng mga suntok para lang po tayong sumusuntok sa hangin. Maliban lang po na kung yung pong nakaupo na judge at magbibigay po ng tamang verdict, maka-Diyos at makatao po at may takot po sa Diyos at makatao. Pero dahil ang lahat po ay pwedeng baliktarin ng kapangyarihan ng pera, ikinalulungkot ko po mga kapatid, hanggat hindi po nagsasama-sama at naninindigan ng mga mamayang Pilipino para po patalsikin ang mga huwad na kalaban po ng bayan, tayo po ay hanggang kuda na lang at sa kangkungan lang po tayo lahat pupulutin. Masaklap po, pero yan po ang katotohanan. Gat wala pong pagkakaisa ang mga taong bayan, extra popcorn pa po kasi gang panood na lang po tayo. Ubod po ng dami ng sumisigaw. Puro po
mga palaban, pero nakakalungkot po, Sir Rox, tiis pa po more ang lagi nating sandata. Totoo yan. Hanggang sa muli po, nasa mga kamay po natin, mga kababayan ko, ang kasagutan po at pag-ahon natin sa lahat ng kalupitan at pagpapahirap po ng mga biwaya at mga taksil po sa ating bayan. Huwag po nating iasa po sa Diyos, lahat sa Diyos. Gagabayan po tayo basta meron po tayong tama at sama-samang paninindigan. Ang sa inyo pong lahat ay nakikibaka at kasamang sumisigaw. Sa inyo pong lahat ay nagmamahal. Ito po ang inyong Tia Deli. Bangon po tayo, Pilipinas. Wala na, friend. Paano babangon? Cuba na nga eh. Cuba na si Juan de la Cruz. Sabi ni Akira, magandang gabi po dyan, Mr. Sa totoo lang. Watching right now po. Gandang gabi, Karoke. Johnny B. Good, shout out ha. Sabi niya, gandang gabi, Karoke. Parehas lang tayo ng comment. Tiyak wala ring mangyayari dyan sa investigasyon na yan. Hawak pa rin ni Duterte ang batas, pati na presidente. Kaya tiyak wala ring mangyayari. At lusot si Sara. Kindawa dyan. Akira Milos ulit. Done watching po. Sweet dreams po dyan sa inyo, Mr. Sa totoo lang. Christian Chengnak, shout out ha. Have a great evening po to all ka-warriors and mostly po sa inyo, Tatay Rox. Ilang episode din po na di mi nakapag-comment, sabi niya. Okay lang na, basta palakas ka. Sumagot si Reynaldo Gonzales. Okay lang yon, Christian Cheng. Ako man anyway, basta si Sir Rox dapat always present, happy na mga ka-Rocky Warriors. Kaya nga hindi pwedeng di ako mag-vlog eh. Maski nantok tuloy ako. Pagod ako talaga ngayon, sa to lang. Kaya lang yun nga eh. Mapagalitan niyo ako eh. Christian Cheng ulit Sumagot siya kay Reynaldo eh. Oo naman, paring Ray Gonzales. Thanks as sa pag-reply. Raul Villanada, shout out Greetings, Kuya Rox. Sa isang banda ay maituturing ng legal o illegal ang transfer of fund para maging confidential fund. Ngayon, kung illegal pala, ano ang kasunod nito? Gagawin legal. Legal ba? Di alam mo sa gobyernong Pilipinas, ang mandarambong honorable. Christian Cheng ulit Ano po kaya may mangyaring positive dyan sa sinampa ng kaso kay Dekorasyon at Chara Carpio? Sigurado whitewash na naman yan. Ito'y paulit-ulit kong sinasabi hanggat ang nasa gobyerno ay ang magkakauring masisiba at mahilig manimot kahit tutong sa kaldero. Wala pong maiging kahinatnan ang kasong iyan. Ayan at lalong nausok ang tsakang ilong ni Dugong. Raul Villanada ulit Abangan natin, conflict yan. Abangan natin, conflict yan. Kung halimbawa, hindi nga aprobado ng House pero sa Senado ay approve. Ngayon, kung pabor ang mga Senado, sino ngayon ang lalabas na bulok? Senado. Sino pa? Christian Cheng ulit Never na pong maibabalik ang nasabing secret fund na niligwak ng buhaya, ng Dekorasyon at Chara Carpio. Paano pa may babalik yun? Huli na ang lahat. Naibayad niya na sa troll farms ng mga Duterte praning. Naibayad na rin sa kanilang taga-kahul ng mga bulagers. At naibigay na rin sa whole staff ng personal ng SMI. Ay nako.
Christian Cheng ulit to. At tungkol po sa katanungan ninyo, Tyrox, ano sa palagay namin na magiging desisyon ng SC sa sinampang kaso kay Decoracion at Sara Carpio? Ako, di po mapalagay. Bagay ang mga nasa Supreme Court, lahat naman halos pinalalamon nila ng mga Duterpaning at Marcoses. Walang maiging mangyayari dyan katulad ng pagbasura ng Supreme Court sa lahat ng kaso ng Yue. Ganyan din po ang kalalabasan ng kasong yan ni Buwayang at Sara Carpio. Good night po, Tatay Rox. Ingat po kayo. Parati, God bless. Ingat ka rin na, pabi ko eh. Magkakain ka na magkakain at ikaw tumaba. Ha? Shoutout. Shoutout. Aris. Si Aris ulit oh. Nakakapanlumo talaga kapag pinakikinggan mo ang mga problema ng mga pulpul na politiko. Akala mo nagtatalo-talo sila para sa kapakanan ng bayan. Totoo yan, Aris ha. Yung pala ginagamit lang ang salitang bayan para sa sarili nilang kapakanan. Ang kalagayan natin ngayon para tayong nasa panahon ng mga propeta, nag-aantay tayo ng tagapagligtas. Maabutan pa kaya natin yon, Karox? Basta maniwala lang tayo, Aris. Ha? God moves in a very mysterious way, sabi ko nga, di ba? Ito lahat na nangyayari na to. Sinabi na nung nabubuhay pa ang Percy Lapid, sila maglalamunan. Ay hindi na kailangan ng posisyon. Pero dadapat subalit. Ngunit, naghahanap ng oposisyon si Donggis, si Dengongs. At kung wala raw isang oposisyon, siya na raw mag-oposisyon. Oh! Okinawa, Japan. Diggs, ano ba? Wala advisor si Diggs, no? Siguro advisor ni Diggs si Kibulong. Salita lang siya ng salita kung ano sinasabi, no? Hindi mo na masabi second childhood. Talagang ganun magsalita eh. Nakakampanya pa lang noon yan. Ganyan na eh. Nung pagka-presidente o... Paulit-ulit ako mga boss. Ang inaano ko dyan yung administrasyon ni Pinoy. Tsaka ni Rojas. Kung talagang ginamit nila yung kanilang hindi dapat makatakbo si Digong. Hindi dapat sana nagkaganon. Bakit? Substitute candidate lang yan eh. Late filing of candidacy yan eh. Pumalit lang yan kay Dino. Si Dino naman, kandidato pagka-mayor, hindi na pagka-presidente. Diba? Oh, maliwanag naman mo yan eh. Pinayagan nilang makatakbo. Tayo mo, pagka-mayor, tapos papalit mo, tatakbo pagka-presidente. Pwede ba yun? Pero pumede, pumayag ang administrasyon ni Pinoy. Sa akala siguro nila, the more na maraming tatakbo, patok si Roas. Todas, mother pati daughter. And the rest is disgrace. Ang daming tatakbo eh. Miriam Defensor. Si Grace po. Maroas. Binay. Digong. Kala ni Maroas insured di balay na siya, mahati-hati yung mga boto, siya kala niya solid, kala lang niya pala yun. Di ba? Mga boss, wala na. Ramon Valencia, shout out, sabi niya. Bossing, pinanood ko rin po si Panyo Labrador at Attorney Clear at yung partner niya na si Regioman Rod at Toto Kausing, Christian Esquera, Attorney Libayan, Attorney Enzo, at minsan pinagtitiyagaan ko na rin si Maharlika parang pampalipas ng oras. Ikaw naman Ramon, baka hindi kaya believe ka sa alindog ni Maharliko, maalindog yun, diba? Kalat ni
Jane L, my friend, shout out. Hello, Sir Rox. May nag-content, sabi niya, endangered species daw si Harry Roque. Para sa akin naman, hindi siya endangered, kundi dangerous species sa bayan. Totoo. Ang ala na yan eh. Jane L ulit to. Sir Rox, kung mga appointed ni Digong ang nasa Supreme Court, winner na si Sara by default. Jane L ulit to. Paano yan, Sir Rox? Walang si Sara. Di walang lechong manok, mga madlang people sa Pasko. Wala nga eh. Yan, nagbibigay ng lechon manok wala eh. Jane L ulit to. Tawa-tawa. Sir Rox, si Jinggoy Estrada galit na galit kasi nabuking sila na gusto lang ibalik ang CFF ni Sara. Bakit siya nagagalit kung pabor naman sila ibalik ang CIF? Karapatan na naman nila yon. Di naman ibig sabihin lahat ng senador pumayag. Nagagalit siya kasi secret nila yon para kunwari di sila pabor. Natalakay ni Atty. Enzo kanina yan Jane Ano ba't ka magagalit? Katarantaduhan din no? Isa lang ang mo. Lalabas lang sana si Jinggoy na, mga kababayan ko, hindi ako kasali dyan. Tapos na. Ayoko din yan. Tapos na. Anong haba? Pinakinggan kong haba ng talumpati ni Jinggoy. Alam mo, magaling kasi si Jinggoy mag-memory na script Totoo. Jane L ka Sasabihin lang niya, hindi ako kasama dyan. Wala akong kinalaman dyan. Tapos. Ilang salita lang yun. Hindi ako kasama dyan. Wala akong kinalaman dyan. Bayan. Fake news yan. Lumabas na mga sinasabing pabor kami kung sila pabor, ako hindi. Tapos, sarili lang niya niya, di ba? Senador, ganun lang kasimple. Haba pa ng talumpati mo, muntik ako maluha sa totoo lang ko naman Jingoy bells, jingoy bells, jingoy ko tuloy pag maghuhugas ka ng kamay, konting hugas lang, wag na masyado, napudpud na pati fingerprint mo sa Cassandra Daisy shout out Cassandra Daisy. Abangan natin kung ang Supreme Court ay maka-China o maka-Pinas yan. Kung ang Supreme Court ay maka-Chino o maka-Pilipino. Kung kakampiyan nila si Sara Dugas, pare-pareho na lang silang dalhin sa China. Yun nga. Imagine ninyo, cash ang confidential fund ng mga dutae di yung bahay nila ay puno ng pera natin. Bahay, bakit naman ilalagay sa bahay kung magkasunog? Di mas maganda gagawa na lang sila ng underground. Doon nila ibabaw yung kayamanan. Diba? Cassandra Daisy ulit. Supreme Court, huwag nyo nang ipagkait ang pera na yan. Supreme Court, huwag nyo ipagkait ang pera na yan para sa Coast Guard na nagbabantay sa ating mga Pilipino. Totoo. Alberto Olaer, shout out Alam niya. Karoke, ano kaya ang hatol ng Supreme Court sa sinampang kaso para kay Sara Duterte Carpio? Hindi kaya masampay sa bakuran ng Supreme Court, Karoke? Kaya nga, bumili ka na ng maraming popcorn, matagal-tagal yan, Roy Makapinlak, shout out my friend Karoke, si Epifanio Labrador pala ay makabantag. Ganun ba? Pero naniniwalang pinapatay ni Digong si Ka-Percy. Kaya galit si Roy Mabasa dyan despite overwhelming evidence
and credible witnesses pointing to Bantag. Oh. Sancho Panza de la Brotza, shout out. Hello, Sir Rock, sabi niya. Hello. Michael Noble, shout out. Gandang hapon, Karox. Gandang hapon, gandang gabi, Michael. Ha? Reynaldo Gonzales ulit ito. Kung ang Supreme Court ay sa simula't simula pa lang ay nakikitaan na ng fair judgment sa mga naidulog na kaso, kahit sino pa mang may katungkulan at hindi bias, santamakmak na sana ang nakasuhan. Baka sa buong mundo tayo na maraming nakukulong. Wala money matters and padrino system dito, kaya malalakas ang loob. Alam kayang gawan paraan. Ala nang maasahan, patas ang tamang hustisya dito sa Pinas. Sa buwatan, nakawan republic is going on. Saan ka pa makakakita? Only in the Philippines. Totoo yan. Reynaldo Gonzales, ha. Oy, mission accomplished mga boss. Makakatulog na ako ngayon. Bagay, 7:30 pa lang dito. Shout out, brother Elasisyo. Emans Kaloonanak, shout out, ha. Adorasyon de Maranan, Mirna Regalado, shout out sa inyo mga friend. Good night, God bless. Mag-comment po kayo kung ano ang palagay ninyo. May mangyayari pa ba sa mga kawawa sa bungero? Buhay din po yan kaya lang nga, yun nga, buhay po nila para sangkahig isang tuka. Parang sasabong meron o wala. Ngayon sila na po ang nawala. Kawawa. Parehas lang naman tao, di ba? Senador o sabongero, parehas lang na may hininga. Pero iba nga dito sa Pinas. Pag makwarta ka, talagang hihinga ka sa batas. Pag wala kang pera, yun, makabutin. God bless mga boss. Good night.